sa Hulo-Sulo sa Mount Bagsak. Ang nangyari noon, bali hati kami sa isang kumpanya na na-release sa break. Bali ang nang release sa break, bali kami. Kaya pag namin, bali riniplace sa first break. Doon kami nag-report sa boss Hulo-Sulo. Tapos nihaul kami ng 2 6x at 2 simba papuntang barangay Taglibi, Hulo-Sulo. Tapos nung gabi na yon, naririnig na namin yung putukan doon sa baba ng Mount Bagsak. Yung sa ano pa ko noon, sa 12 Scout Ranger Company. Bali, ang na-engage noong gabi na yon, yung 33rd IB. Kaya binuo ng namin na si Captain Guerrero, yung 3 kumpanya. Kasama namin yung company at civilian company. Bali yung si namin noon na si Captain Guerrero ang nag-act na as a battalion commander. Kasi wala sa Batcom. Pagka umaga, galing sa barangay Taglibi, nihaul na kami ng simba na lang yung nagbadis namin. Bali naglakad na kami, nagling up sa tropa doon sa Mount Bagsak. Tapos kami yung binigyan ng task na mag-search sa na-enkwentro noong gabi na 33rd IB. Bali, nag-jump off kami sa galing sa arboring area ng pinagling-upan namin na tropa. Alas 5 ng madaling araw. Tapos, nag-move na kami papunta doon sa encounter site. Bali, 3 kumpanya kami noon yung naglakad. Bali, leading yung 12 company. Yung kumpanya namin. Tapos nung pagdating namin sa area, wala na kaming nadatna na kalaban doon o mga wounded. Ang nadatna na lang namin doon, na visual tracking lang namin yung mga buhay na dugo na sumasabit-sabit sa mga dahon ng saging. Yun na lang ang sinundan namin. Simula pag-jump off namin ng alas 5, sinundan na binisual tracking namin yung mga dugo na kumakalat hanggat sa inabot kami ng 1:00 ng hapon. Pagdating ng 1:00 ng hapon, wala na choice na kami kasi mahirap yung tubig, kaya hanapin namin yung pinaka-direksyon ng tubig. Kaya pinuntahan namin yung source ng tubig. Nadatna namin doon sa source ng tubig yung pinag-arboringan ng kalaban at na visual tracking na namin yung mga pinaglalagyan nila ng mga wounded. At saka halata na rin namin na yung kalaban hindi pa nakalayo kasi yung mga dugo na naiwan doon ng mga wounded sa pinaglagyan nila, buhay pa. Bagong-bago lang talaga. Kaya hindi na kami tuloy na nagluto ng pagkain doon at kakain. Sinundan na namin yung kumakalat na dugo. Galing doon sa area na yon, hindi kami nakalakad ng mga 75 meters. Nadatna na namin yung kalaban, abutan namin sila. Na-engage kami mga bandang 1:45 ng hapon. Yung engagement namin. Hanggang inabot kami ng alas 7 ng gabi sa area na yon.
Bali yung ako noon, nabilong pa ako sa guide. Bali yung lead scout ko si Corporal Hermono. Yung nasa SRTS. Ewan ko kung nandoon pa ngayon. Nung na-engage kami, nag-move kami galing doon sa una nilang pinag-arboringan, tapos sinundan namin sila. Pala, umatras lang sila ng konti at nag-posisyon yung kalaban. Linagay lang nila sa maayos na posisyon yung mga dead nila para hindi maging sagabal sa pag-engage nila sa amin. Nagkalubong na kami ng kalaban, mga quarter to 2 sa isang trail. Kasi noon, magpa-operate noon, authorized din kami magsuot ng black fatigue at matataas na rin yung buhok namin. Nagkasalubong kami ng kalaban, hindi ako nakilala ng kalaban na sundalo ako. Kaya binati pa ako ng kalaban na assalamualaikum bagay. Kaya nagsinyas na ako sa trupa sa likod na pisto kasi kalaban, pero hindi ko inalis yung paningin ko sa nasalubong ko. Ang distansya namin mga 20 meters na lang sa masalubong ko, pero may mga nyog lang kami na agwat. Bali may 3 nyog sa gitna namin. Bali siya lang ang nakasalubong ko, tapos ang kasunod niya na grupo niya medyo malayo pa sa kanya, mga 50 meters. Nung nakita ng guide, ng lead scout ko na pagsunod niya sa akin, nakalaban na pala yung nasalubong ko, pinutukan na ni Hermono, kaya sabay na kaming pumutok sa harapan. Nakipag-engage na kami. Kaya yung team leader namin noon, si Sarento pa noon, si Master Cabradilla. Bali siya yung nabilong na team leader namin. Inapisto na niya yung tropa namin. Kaso marami yung kalaban noon kasi nagregroup yung kalaban noon eh. Ang ano lang sa kanila kasi marami silang dalang mga wounded. Bali yung enkwentro namin na yon, na wundidan kami ng 2. Yung team leader ko na si Master Cabradilla at si Private First Class Palin, yung batch 1. Yung tama ni Private Palin nasa ulo. Yung tama naman ni Master Cabradilla nasa baywang. At bali nung yung enkwentro na yon, pag engage namin, nakapisto na nung umpire kami ni Hermono. Bali, nagkaskirmiser kaagad yung team ko at saka yung second team. Nakadugtong kaagad. Kaya naka-engage kami. Kaso lang yung kalaban, hindi lang isang sektor ang posisyon ng kalaban. Bali, 3 grupo rin ang kalaban. May pumuputok dito sa bandang kaliwa namin at may pumuputok sa bandang harapan namin. Yung kasalubong namin, hindi na namin na search yung kalaban sa pag-enkwentro na yon dahil sobrang kanya-kanya na kami ng doon, ng gapangan, kasi wala kaming cover sa lokasyon namin ni Hermono, kanya-kanya na lang kaming kalabit ng baril namin noon. Tapos nung kasagsaga ng enkwentro, siyempre nakaposisyon na yung tropa namin, medyo tumagal yung enkwentro namin hanggat sa pinutukan namin ng kalaban ng 90RR. Kaya yung na-experience ko doon na yung 90RR pala pag anti-tank, pag tumama pala sa harapan ng tropa, hindi pala makadamage sa personnel. Bali, anti-tank na bala ng 90RR ang naputok sa amin ng kalaban. Tapos, nakipagpalitan na kami ng putok sa kalaban. Nung 4:30 ng hapon,
malapit na mag 5. Hindi rin kasi madaling maka-withdraw yung kalaban kasi marami silang dalang wounded. Sa enkwentro pa nila noong gabi sa 33rd IB at may mga patay sila na dala. Kaya hindi namin na-search ng maayos kasi padilim na. At ang kalaban nag-aatang lang rin sa amin kaya nakaabanti lang kami ng konti sa kanila. Bali naka-recover ako ng isang M16 pero sira na rin yung M16 na na-recover ko kasi may tama na rin ang bala. At saka marami kami na-recover noon na bala ng mortar at saka 90RR. Tapos pinigilan na kami ni Captain Guerrero, yung CEO namin na siya ang nag-aak ng batalyon commander na mag-search kasi madilim na. Kaya ang desisyon ni Sir Guerrero na mag-disengage kami kasi madilim na at umulan na ng panahon na yon, ng gabi na yon. Nung pa-withdraw na kami, ang kalaban pa-withdraw na rin. Wala na rin sa area pero hindi kami maka-search kasi madilim eh. Nasalubong na naman namin yung kalaban. Bali sila yung inutusan ng commander siguro nila na magbili ng gamot sa bayan at magbili ng pagkain nila. Yung nag-marketing nila nasalubong na naman namin. Oh, bali mga 6:30. 6:30 nasalubong na naman namin yung inutusan nila na na magbili ng gamot at magbili ng mga pagkain nila. Tapos na-engage namin sila uli kaya linapaglapag lang namin yung mga wounded namin at nakipag-engage kami uli sa mga sa mga marketing. Tumakbo naman sila. Wala kaming nakuha doon kasi madilim eh. Pero yung lahat na minarketing nila naiwan nila, na-recover namin. At nakaling up kami sa 7IB kasi pinaling up kami ng brigade sa 7IB para alalayan na makadikit sa kalsada para maibak yung wounded. Alas 7 na kami na nakaling up sa 7IB. Hanggat sa naibak namin yung dalawang wounded namin, si Sergeant Cabradilla at saka si Private Palin. At hanggang doon na lang yung naalala ko sa unang enkwentro namin doon sa yung enkwentro namin na yun sa Hulo noong year 2000. Lubog kami ng simba doon sa gilid ng kalsada sa maabot ng sasakyan sa papuntang Taglibe. Bali na yung nag-ibak sa sa wounded namin. Rifle tapos mga bala ng 57R, bala ng 90RR, mga yun ang mga recover namin doon kasi hindi namin na-search ng maayos kasi dilim eh, gabi na eh. Yung mga supply nila na na-recover namin doon sa namalingki sa kanila, sa nasa lubong namin, bali magtatlong karton na sardinas at saka 5 sakong bigas, mga tuyo at may medical kit sila na kompleto na binili sa bayan, yung mga gamot pang wounded. Yun ang na-recover namin sa kanila. Tapos yung mga body count sa wounded nila. Yung body count sa kalaban, wala kaming naabutan. Sa intelligence report, marami talagang patay sa kalaban at wounded kasi dati na silang naenkwentro rin sa 33rd IB. Tapos doon naman sa engagement namin, siguro hindi rin maaari na wala kaming natamaan kasi marami silang naiwan na gamit. Pati nga yung may hawak na M16 na na-recover ko, sa palagay ko nadali rin yun. Kaso lang mabilis lang talaga yung recovery ng Muslim sa mga kiya nila at saka wounded. Masyado silang mabilis dyan sa sa tinatawag na recovery sa encounter, recover ng mga wounded nila at saka kiya. Napakabilis ng tinatawag na Abu Sayyaf dyan. Tapos sa inyo, Master, anong kiya sa inyo, Master, o wiya? Wiya lang, dalawa. Yun lang si Sergeant Cabradilla at saka si Private Palin.
Ang mga lessons learned doon sa enkwentro na yon, dapat noong natumbok namin yung pinag-arboringan ng kalaban na sa ganung oras, dapat hindi namin sila sinundan. Dapat nag-aakyat pa kami sa taas kasi may mataas-taas pa doon na area eh. At nagpisto lang doon tapos inupihan lang namin sila kasi lalabas at lalabas sila pagka umaga kasi marami silang wounded at hindi naman masyadong masukal yung area na pinag-enkwentruhan namin. Mga nyug lang eh. Saka talahib na kakaunti lang. Dagdag mo, sir. Dagdag mo, sir. Lessons learned. Dapat sa ganung oras na magpatak na ng 2:00 na positive na nasundan namin yung kalaban, dapat hindi namin sinundan yung dinadaanan nila. Dapat naghanap kami ng medyo magandang posisyon at nag-stipot muna doon at nakiramdam. Nagkanda sana ng OP kung ano ang activities ng kalaban sa area na yon, kung anong ginagawa nila sa mga wounded nila kasi maupihan at maupihan namin sana sila eh. Kaya lesson learned, naging aggressive kami nung nakita namin yung yung bakas ng kalaban na halata namin na malapit na sa amin. Naalala ko lang na encounter ko dito sa Davao 2006. Bali nabilong na ako sa 5th Scout Ranger Company under CO Captain Ricardo Data. Position mo na, sir. Position ko minsan section sergeant, minsan platoon sergeant. Nung na-briefing kami sa operasyon, doon kami nakatira doon kami nagbibis sa sa SPDA compound Pequeño, Davao City. Ano bang kilometer yan dyan? Kilometer 13. Ano bang tamang address yan? Pequeño. Kilometer 13, SPDA compound Pequeño, Davao City. Bali nagbuo kami ng ng 8 team na operating troops. Under ang first combat group, ang nagdala sa amin sa first combat group si Captain Dayata, yung CO namin, at saka ako, yung platoon sergeant niya. Yung second group si First Lieutenant Soles, at ang platoon sergeant niya dalawa, si Staff Sergeant Magbanwa at si Staff Sergeant San Pablo, yung platoon sergeant ng second combat group. Bali nag-jump off kami galing SPDA alas 8 ng gabi. Ang aerial operation namin is Paquibato District, Davao City. Bali nakarating kami sa area gabi, kaya nag-move na kami, pinagsak kami sa LD. Hindi ko na matandaan yung mga lugar kasi gabi. Tapos nag-move na kami papunta sa objectives. Bali naka D+2 na kami noon. Pang 2 araw na namin. Natumbok namin yung barangay. Pati yung pangalan ng barangay, nakalimutan ko na rin. Doon muna kami nanangalian sa gitna ng barangay. Nag-ano muna kami doon sa mga tao doon sa barangay na yon. Nakipag-chika-chika muna kami roon para makakuha kami ng impormasyon. Ngayon, medyo positive na impormasyon ang nakuha namin doon sa barangay. Kaya hapon na, umakyat kami sa taas ng barangay kasi may mataas doon na area. Naghati kami ng 2 grupo. First combat group, doon sa kabila yung konsentrasyon nila.
At dito na papuntang west direction yung ano yung Second Combat Group, doon yung tutok yung OP nila. At saka kami naman na First Combat Group, papuntang east naman yung OP namin. Bali kami ang medyo malapit sa objectives, yung First Combat Group kasi CCO yung kasama namin eh. Doon kami natulog, doon kami nag-arboring ng gabi na yon. Tapos nung umaga, inabot kami doon pa kami nag-almusal eh. Bali 5:30. Nag-almusal na kami ng 5:30. Naka-prepare na kami. Kinontak na ni CO yung Second Combat Group na stipot sa area kasi pag napalaban kami, saka sila didikit sa amin. Yung Second Combat Group. Bali sila yung reserve o backup sa amin. Nag-move na kami papuntang objective. Bali, nadikita namin yung objective is 10:30. Maaga pa. Ang mga ganitong oras siguro. Na tinitingnan na namin yung objective sa taas. Ito na yung objectives natin. Sabi ko, sir, maganda sir. Hindi man tayo na-compromise. Kakain muna tayo dito. Para malakas tayo bago natin akyatin yung objective kasi malay natin baka nandyan talaga yung kalaban. Naniwala naman si CEO sa akin kaya kumain kami. Bali 4 na team noon yung dala namin. Pagtapos namin kumain, mga bandang 11, nag-move na kami kaagad. Kasi masyadong mainit yung panahon na yun. Bali yung inakyat namin yung objectives, sa gitna kami dumaan. Bali parang suso ba? Parang suso yung purma ng bundok. Parang suso. Pero medyo malaki yung sa bandang left side namin, medyo malaking bundok. Ang sa right side, medyo mababa at medyo matulis kaysa sa left side. Kaya yung tumbok namin sa gitna, para medyo mababa yung akyatin namin, sinundan namin yung ng tubig, yung anong tawag dito sa magkaroon lang ng tubig pag umulan. Anong tawag niyan? Sa Tagalog? Lake. Parang creek na patay, ganon. Creek na patay. Kasi maggawa lang siya creek pag may ulan. Doon kami, umakyat kami roon. Medyo may kahirapan kasi bagsakan nga ng tubig yung dinadaanan namin. Pagdating doon sa gitna ng dalawang bundok na yon, na visual tracking na namin yung mayroong kami nakita na trackings ng kalaban. Halata talaga na marami sila kasi at saka bago lang. Kasi yung ng mga talahib papunta roon sa right side, sa objectives talaga na tinuturo sa amin, papunta talaga doon yung ng talahib sa objectives. Kaya parang nahinaan ako sa dala naming tropa kasi 4 na team lang, kasi mas mataas yung kaliwa at malapit man lang naman. Ako man yung sumasama sa leading team, sabi ko sa leading team, si team leader si Corporal Neri, sabi ko, dito tayo sa kaliwa. Akyatin muna natin itong ground na malaki sa kaliwa at pakiramdaman itong sa kanan, itong objective natin. Kasi sa nakita ko dito sa trackings nila, marami sila masyado. Kakaunti lang tayo. Tinawag ako niyang CEO ko, ni Sir Dayata. Sabi niya sa akin, dito papuntang tracking ng kalaban. Sabi ko, sir, out of number tayo, sir. Baka pwedeng magkandak muna tayo ng UP-UP, sir, bago papasukin kung ma-estimate natin na kaya nating pasukin yan. Sabi niya, hindi. Away yung hinahanap natin dito. Sabi ko, sige, sir. Siya naman yung CEO eh. Kaya yung team ni Corporal Nere, imbes silang lead scout ng araw na yon, naging tail scout. Ang naging leading team, yung team
ni Sergeant Monte. Yung lead scout ni Sergeant Monte, si Del Rosario. Pepsi Del Rosario. Tapos yung guide niya, parang sila yata nito ni, hindi ko na malala, si Abunda ba o si Pepsi Abunda ba? Wala pa si Pepsi Abunda pala sa PEP noon. Sa batalyon pa pala. Si Corporal Grospe. Yung guide ni Corporal de Rosario sa team ni Sergeant Monte. Bali, sinundan na namin yung trackings ng kalaban. Ngayon, yung sinusundan namin na daan, paikot-ikot sa matulis na yon na bundok, paikot-ikot, padahan-dahan, paakyat. Pero halata na namin na positive talaga na may kalaban. Dahil sa mga dinaanan namin, mayroon ng mga pinagtataguan ng kalaban na nagkakandak ng ambos. Pero nagkataon lang na pag-akyat siguro namin, nag-organize sila sa taas kasi pananghalian na yon eh. Oras ng tigkain eh, kainan eh. Kaya siguro pinakyat sila muna ng mga leader nila sa taas, kakain muna, bago pabalikin na naman doon sa pisto nila. Kaya nakatimpo kami na nakadikit sa kanila na hindi nila kami naputukan. Mga bandang quarter to 1 na ng hapon, nakadikit na kami doon sa medyo buklod lang na may kawayan na maliit. At marinig na namin doon sa may punuan ng kahoy sa taas namin, hinahangad namin, nakadungaw kami. Ganyan eh. Ang distansya ng punuan ng kahoy sa amin, sa posisyon namin is 25 meters lang. Yun lang boundary namin, yung buklod kunti na may mga kugon at saka may kawayan ng mga maliit at mga talahib din. Doon na kami, nag-umpok-umpukan kami roon kasi wala kami ibang ring mapistuhan eh. Bangin sa kaliwa, bangin sa kanan. Kaya ang isang seksyon na nauna, doon kami nag-umpok-umpukan kami doon. Sa habang nakiramdam. Eh, ang instruction sa amin ng CO namin, si Sir Dayata, wag muna magmadali kasi siguruhin namin na kalaban talaga yung nandoon. Kasi marinig na namin, nag-uusap na yung mga tao. Noong bandang huli, lumipat itong 60 gunner namin na si PFC Tirador. Lumipat ng posisyon. Kumalampag yung 60 namin. Kaya nagdesisyon na kami na parang gumalaw na rin yung mga kalaban. Nagkasa na rin sila ng baril. Yung kalaban narinig namin. Kaya ang plano ni CO Sir Dayata, magtapon muna kami ng 2 granada bago namin i-engage. Kasi sa lokasyon na pinagdapaan namin, nakita na namin yung landmines at saka wire ng landmines. Tapos may mga suyak sila na linagay. Kaya may wounded kami noon na isa na suyak, malapit sa mata yung sugat niya, si Corporal Sakatani. Sa yun, sa suyak, muntik na mata. Tapos nung pagtapon ang nagtapon ng granada si PFC, si Corporal Del Rosario at saka si Corporal Grospe. Swerte naman at pagtapon ng granada, natumbok yung operator ng landmines. Doon tumama yung 2 granada sa operator ng landmines. Kaya hindi nila na-switch yung landmines. Kaya naagapan ko na pinutol yung wire ng landmines. At pagtapos ng tapon ng granada, doon na nag-engage na kami. Nagpalitan na ng putok yung kalaban at saka kami. Masyadong logi kami sa posisyon. Ngayon ang team ni Sergeant Monte na leading team, dito sila nakatumbok sa diniretso nila yung daan dito sa prepare talaga ng kalaban na killing zone, yung natumbok nila. Kaya ang nasawi doon, yung lead scout namin na si PFC Del Rosario, bali namatay siya doon. At saka yung 60 gunner namin na si PFC Tirador.
At saka yung team leader ko na isa, si Corporal Galino, corporal pa rin yan noon. Medyo mabilis din yung reaksyon. Bali, sabay-sabay kami, dito kami, nagmaneuver kami sa bandang kaliwa. Dala namin yung 3 PFC, si Sibayan, si Nugba, at si Andilab. Bali, basta 6 kami doon eh. Limutan ko na yung mga PFC na masigasig din na sumunod sa amin doon. Hanggat sa nakuha namin yung area ng kalaban sa palitan namin na palitan ng putok. Hanggat sa mga bandang 3:00 ng hapon, nag-withdraw rin ang kalaban. Ang na-recover namin doon sa enkwentro na yon, bali stand ng 50 caliber ng kalaban at saka yung base plate ng mortar ng kalaban. Base plate ng 81 mortar at saka 250 rounds na bala ng 50. At saka mahigit 30 piraso na jungle pack ng kalaban. At saka yung mga fixed tent nila, hindi nila natanggal. Yun lang nadatnan namin sa area. NPA. Sa Pakibato District yun. Bale, yun na lang ang ang last na encounter ko. At pagbaba namin noon, nung natapos yung operasyon namin sa Pakibato, pinag-schooling na ako ni Sir Deatan ng advance. Okay, sir. May mga lessons learned ka ba yun, sir? Oo. As a platoon sergeant? As a platoon sergeant, ang lessons learned ko doon na dapat pinaliwanagan ko talaga si CO na hindi namin madaliin yung objectives na yon kasi naka D+3 pa lang kami, 5 days naman yung dala namin noon. Hindi ko sana dapat ipinaliwanag ko ng maayos kay CO na hindi namin rush upin yung area na yon kasi parang ma-out of number kami sa kalaban at ang kalaban, bago kami antayin sa area na yon, sigurado ako na lamang sa posisyon. Pero dahil naman sa respeto ko sa CO ko, pumayag na ako sa kagustuhan niya na i-engage kung may kalaban talaga. As a platoon sergeant, ang initiative ng isang platoon sergeant sa operasyon, ang una-una mong gawin pag na-engage yung team mo, huwag mong ipakita sa mga tao mo na ikaw na platoon sergeant is takot na takot. Normal lang naman sa atin yung takot. Pero huwag mong ipahalata sa mga kasamaan mo. Ipakita mo sa mga kasamaan mo na hindi ka nagni-negative na bilang platoon sergeant para magiging masigasig din yung mga kasamaan mo na gagawa ng pamamaraan kung paano lalaban. At ang number 1 dyan, pag-aralan mo talaga yung engagement na makabigay ka ng command sa trupa na lamang na posisyon kung anong gagawin. At saka ano lang naman ang unang engagement, pag unang putok, walang gagawin ang binibigay ko na instruction sa grupo ko. Unang putok, walang tatakbo at walang aatras, wala ring aabante. Drop lang kaagad sa posisyon. Makiramdam sa unang putok. Pagka medyo humina na yung putok ng kalaban, magsilip-silip kung puno na ng kahoy dyan o malaking bato o may mga pwede ba mapagkubiran dyan, saka nalilipat sa posisyon pero gagapang. Gagapang ka magpunta sa medyo safe na posisyon. Yun ang sinasabi ko sa kanila pag na-engage. Bakit pa sir, anong iniingatan natin during operation? Ano ang pinaka-iniingat-ingatan ng hindi dapat kailangang mangyari as a platoon sergeant? Ang iniingatan natin dyan, pagka hindi natin i-brief ng maayos yung tao natin, maaari na yung lead scout natin
o ang leading team magulat or either hindi na makareact kasi shocking din yun sa kadami ng putok eh. Okay, pero ang naobserbahan ko naman, pag narinig nila yung boses ng platoon sergeant or platoon lead, officers sa operasyon, lumalakas ang loob ng mga ng tropa, lumalakas ang loob nila. Basta mayroong leader na narinig sila na nagkukumand o nagpapahimural sa kanila na lalaban. Tapos Master, anong pakiramdam Master ng isang platoon sergeant na maengkwentro na hindi pa kailangan mong labanan yung kasi una alanganin na kayo eh. Ano pakiramdam mo Master ng during enkwentro na hindi kayo anong mga Ang pakiramdam ko kung ako yung platoon sergeant sa operasyon at saka ang nasa isip ko, pag mapalaban talaga yung grupo na dala ko, wala talagang iwanan kasi kung tatakbo ka dyan, hindi naman yan talaga, hindi mabilong ka na sa, hindi ka na deserving na sundalo niyan eh. Dapat talaga, mag-ingat, tapos kung talagang iyon na talaga yung pagkakataon na wala ka ng choice ka na lalaban ka, hindi lalaban ka na lang talaga dyan na lalaban eh. Iyon ang trabaho natin eh, bilang isang sundalo eh. pakiramdam ng namatayan ng Master nang may na disgrasya ka sa tropa mo kapwa sundalo nung